Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng reaction opinion itong post ni Attorney Rowena Guanzon tungkol ito sa nangyaring kaguluhan sa Rockwell Mall, I think the other day or the other night, no? Nakakabilib dahil dito sa post niya, she has the humility na humingi ng paumanhin sa mga taong naabala. But then, she stood firm na yung ginawa niya is talagang dati na pala niyang ginagawa. So ako, personal, lalo akong humanga sa kanya. Tinignan ko ang mga people who reacted, ang daming nag-like, nag-love, positive reaction sa paliwanag niyang ito. Okay, sabi niya, kung may ihihingi po ako sa pamanhin siguro sa mga staff ng mall sa security sa abala na nangyari, pati ba ang mga nagsa-shopping lang sa mall? Oh, yan. That takes humility. Dahil humingi siya ng pamanhin. Maraming incident na pong ganyan na beast mode talaga tayo. Ito, sinare niya yung mga ibang experiences niya na talagang nagalit. I can relate to her dahil ako, ganyan din ako noon. Ngayon, iniiwasan ko na dahil hypertension ako. As much possible, ayoko nang magalit. But noon, grabe. Pag may nakitang kamalian, lalo na yung pang-aapi, nagagalit din ako. Beast mode talaga tayo. Meron pa yung hinawakan sa puwet ang pamangkin ko nung piyesta. Kung may tulis ang tungkod ko, baka nahiwa yun. Ato pa, pinalo niya siguro, tinusok. Meron pa yung kinuha yung tinda ng pobreng matanda sa daan. Dahil bawal daw doon, hindi naman siya nakakaabala. Kaya, binabako talaga ng sakyanan, gulo talaga hanggat di nila binabalik yung paninda. Ayun, naiwan nga lang ako ng eroplano. Grabe, ano? Again, kanya-kanya tayong opinion, but sa mga ganitong paliwanag na Attorney Guanzon yung ginagawa niya, lalo akong humahanga sa kanya. Salot, Attorney Guanzon, ma'am, ituloy nyo lang ang ganyang ginagawa nyo. Meron pa dyan na sinaktan ng lalaki yung asawa niya sa daan. Binabako ulit at pinadampot sa pulis. Buti nandun security ko. Kundi may kalalagyan yung lalaki na high paata sa pulburon. Siguro inawat siya ng security. Grabe, no? Karamihan po dyan, dinaan natin sa korte at panalo tayo. At never po tayo yuyurak sa pagkatao ng maliliit. Hirap kasi sa atin, nakikita na natin na may mali. Pero mas pipiliin natin manahimik kaysa nagmamalabis ang mga iyan. Noon, confrontational tayo dahil laging ayaw ng gulo ang kaso, nauulit lang ng naulit kasi di natin tinatama. Nakita mo na yung korupsyon sa ahensya nyo, pero di ka makapagsalita dahil natatakot ka, nabalikan ka o ayaw mo ng gulo, kaya magbulag-bulagan ka na lang kahit kitang-kita ng dalawang mata mo, ginagawa nilang anomalya. Ganito na po ako. Walang pipiliin na lugar kapag may nakita akong di tama. Sasabog at sasabog po talaga. Yan ang paliwanag ni Attorney Guanzon. At ako, naniniwala ako sa kanya. May mga bumabati ko sa kanya. Kailang pabayaan nyo na lang yun, ma'am. Naniniwala kami sa iyo. Maraming DDS na nagmamahal sa iyo. Tinignan ko itong people who reacted.
30,000 ang nag-react. Tingnan nyo ha. 19,000 ang nag-like. 8,700 ang nag-love. 2,300 ang nag-care. Ang tumatawa lang sa kanya is 290. Nasa 1% lang. Kaya, don't worry, Attorney Rowena Guanzon. You are on the right side. Kasi kung ako ang ginanon, most likely, pag hindi ko makontrol ang aking anger, ganun din ang gagawin ko. Kaya lang sa ngayon, ang dalangin ko sa Diyos is, everyday, i-control niya ang aking anger. Habaan niya ang aking pasensya. Kasi hindi pwede akong ma-high blood dahil mahirap na. Mataas ang ating blood pressure na, tapos magagalit ka pa, hindi ma-high blood. Oh. Sabi nga ni Attorney Guanzon, sa tindi ng galit niya, talagang tumaas ang blood pressure niya at kailangan siyang alalayan ng mga medics. So, lesson learned dito is, wag po nating pabayaan ang mga mali. Let's correct it. Kailan kung kayang i-control ang anger, mas maganda. Kasi ang anger, depende sa anger. Mayroon ding righteous anger o righteous indignation. Kagaya nun, yung ginagawan ka ng itong may example ni Attorney Guanzon na nagtitinda lang sa tabi ng daan, pinalayas, na hindi naman siya nakakadisturbo sa daan, ay talagang nakapuri-puri yung gano'n, yung husband na sinasaktan niyang asawa niya sa tabi ng daan. Iyon, mga kapuri-puri nun. I hope na marami pang tao na gagawa ng gano'n. So, again, lalo akong humanga. And I believe marami pang mga ka-DDS natin na humahanga sa ating minamahal na Attorney Rowena Guanzon. Kahit kakamping lang siya, kailang mahal niyang mga Duterte. Kaya tayong mga DDS, mahal din natin siya. Salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa ating channel. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong Talandig ng Bukidnon dahil ang income natin sa channel na ito is pantulong natin sa tribo. Namimigay tayo ng libreng yero at pako para makapagpatayo sila ng mas maayos na tirahan. Panoorin nyo ang video na ito. Karon si Lola mo ni ang mataga og yero. Sa Ginoo. Si Lola, mataga og yero. So si Lola mong paano nga buslot na ang iyang balay. So gipang sapahan na lang og karton or guba nga yero. Ang gipang sapa kay kung muulan, tuluan na daw kayo. So guba na gid kay ang yero ni Lola. So karon Lola, pila na ni katuig ang imong balay? 20. So 20 years na ang balay ni Lola. So pila na imong edad Lola? 72. 72. So na kay anak Lola? Oh, anak man ako ang asawa ani. Si Lola, mga minyo nang yang mga anak. O napakay banala? Namatay na. So balo na si Lola. So May, tabangan na lang siya sa iyang anak sa pag-atop sa iyang balay. sa edad din. Na. So 13 years na daw ang iyang bana nga nawala. So balo na si Lola. So iyang anak lang ang mag-atop sa iyang yero nga. Kuba na kayo, so luoy kayo si Lola. So kinsa imong ipaatop Lola? Si William. So iyang anak ang ipaatop. Salamat sa Ginoo kay tagaan ko sin makatop ko. Sige Lola. Salamat sa Ginoo kay sin naot ko nga daghang pang mga tabanan. Sige Lola. Salamat sa walay tabang di pagid ko makatop. Daghang salamat. Sige Lola, salamat pud kaayo.